Ang reaksyon niya ay, alam mo, ang ganda nito. Sana kung mapawalang sala ako, mahanap nila ang pumatay kay Maggie at Paul. Dahil tsak hindi pa nila ito nagawa noon. Ikinuwento ng abogado ni Alec Murdaugh ang tungkol sa bagong paglilitis ng kliyente niya. Hindi dapat hayaang mangyari ulit ito. Hindi dapat payagan ng pangalawang pinakamahalagang opisyal ng korte na impluwensyahan ng hurado dahil nagsusulat siya ng libro at gusto niyong makabenta pa ng mas maraming kopya nito. Ano ang ginagawa ni Alec Murdaugh sa kulungan? Nakikita ba niya ang anak niyang si Buster? Ako si Angelette Levy at ito ang espesyal na edisyon ng Crime Fix mula sa bakuran ng Kapitolyo ng Estado sa Columbia, South Carolina. Si Dick Harputlian ang naging abogado ni Alec Murdaugh mula pa noong 2021 at sinabi niyang hindi siya aalis sa tabi nito. Siya pa rin ang abogado ni Alec Murdaugh sa ikalawang paglilitis, kasama pa rin ang buong team niya. Sabi niya, ibabalik ang buong grupo, mga salita niya yan. Matatandaang mabilis na hatulan si Alec Murdaugh matapos ang 6 na linggong paglilitis at 3 oras ng deliberasyon noong 2023. Nahantulan siya dahil sa pagpatay sa asawang si Maggie at anak na si Paul sa Moselle Hunting Estate noong Hunyo 2021. Aminado si Alec Murdaugh sa pagnanakaw ng milyon-milyon sa mga kliyente, ngunit itinanggi niyang siya ay mamamatay tao. Noong Hunyo Pito, 2021, kinuha mo ba ang baril na ito o anumang baril na katulad nito at banaril ang anak mong si Paul sa dibdib sa feed room ng iyong ari-arian sa Moselle Road? Hindi ko ginawa. Kinuha Murdaugh, kinuha mo ba ang baril na ito o anumang baril na katulad nito at pinasabog ang utak ng anak mo noong Hunyo Pito o kahit anong araw o oras? Hindi ko ginawa. Umapela si Murdaugh at iginit niyang sinubukan ni Clerk of Court Becky Hill na impluwensyahan ng hurado para hatulan siya dahil gusto nitong magsulat ng libro. Nagpresenta ang team ni Murdaugh ng saksi na nagsabing naniniwala si Hill na mas mabenta ang libro kung guilty ang hatol. Bigo ang unang hiling ni Alec Murdaugh para sa bagong paglilitis noong 2024. Ngayon, nakaisang pa siya ang pinakamataas na korte ng South Carolina na nilabag ni Becky Hill ang karapatan ni Alec Murdaugh nang sabihan ang hurado na huwag maniwala sa kanya o sa depensa. Natuklasan ng korte na sobra ang impormasyong ginamit ukol sa mga krimeng pinansyal ni Murdaugh bilang ebidensya ng motibo sa pagpatay. Kaya si Murdaugh, kahit nagsisilbi siya ng 27 taong sentensya dahil sa mga krimeng pinansyal na iyon, ay haharap pa rin sa isa pang paglilitis sa pagpatay kina Maggie at Paul. Babalik sa simula ang kaso. Nangako ang Attorney General na agad nilitisin muli si Alec Murdaugh. Nandito ako kasama si Dick Harputlian, isa sa mga abogado ng depensa ni Alec Murdaugh. Sa totoo lang, nakausap ko siya agad nang lumabas ang opinion na yon kahit sandali. Kaya Dick, salamat sa pakikipag-usap. Alam kong mahaba ang araw mo. Tinawagan kita, sabi mo, hindi ako makausap. Kausap ko si Alex sa telponyo. Sigurado akong marami kang tawag, pero anong naramdaman mo nang sabihin mo kay Alec Murdaugh na may bago siyang paglilitis? Kailangan mong maintindihan ang konteksto niyan. Mula pa simula, alam ni Alec na hindi na mababaligtad ang kasong ito. Sobrang negatibo niya. Sabi niya, wala pa akong naging hukom na pumanig sa akin. Kaya nung nilaban namin ang kaso sa Korte Suprema, tumawag kami ni Jim sa kanya. Tinanong niya, kumusta? Sabi namin, ayos naman. Tinanong kami ng mga maestrado ng tamang tanong. At mas malaga, tinanong din nila si Creighton Waters at ang pangkat ng prosekusyon ng mga tanong na wala silang sagot. Kaya maganda talaga pakiramdam namin sa tsansa namin. Dumating ang desisyon. Tinawagan namin siya at sinabi niya, narinig ko nga baligtad na ito. At hindi siya, sinabi niya sa amin, sabi niya, hindi ako naniniwala, hindi nila gagawin yun. Kaya nung dumating ang desisyon, kinausap namin siya kahapon. Sabi niya, nabasa ko ang desisyon at naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero hindi pa rin ako naniniwala. Sabi ko, ano ibig mong sabihin? Sabi niya, may nangyayari talaga. Sabi niya, hindi ko masabi kung ano, pero sobrang pesimista ako tungkol dito. Hindi ko pa naranasan na pumabor sa akin ang desisyon. Mahirap paniwalaan na papanig sila sa atin. Pero sabi ko,
Buhay pa rin ang rule of law dito sa South Carolina. Tiningnan nito ng mga maestrado at sinabi nila, hindi mo pwedeng hayaan ang pangalawa. Ikalawang pinakamahalagang opisyal sa silid hukuman. Nasubukang impluwensyahan. Na sinusubukan niyang impluwensyahan ng hurado dahil nagsusulat siya ng libro at gusto niyang makabenta pa ng mas maraming libro. At malinaw niya itong sinabi sa ilang tao. At ang hukom, ang mga maestrado, ay nag-usap tungkol sa testimonya ukol sa mga krimeng pinansyal at ipinahiwatig nila na hindi na dapat mangyari ulit yon sa muling paglilitis. Sa ganung antas, o baka nga hindi talaga, hinikayat nila ang hukom na suriing mabuti ito ayon sa maigpit na pamantayan ng pagtanggap ng 404 crime para patunayan ang motibo. Kaya kinausap namin siya tungkol sa kaso. Pinagdaanan namin ito pahina kada pahina. Pinag-usapan namin ang mga issue. Sabi niya, hindi pa rin ako naniniwala. Ang ibig kong sabihin, naniniwala lang siya na dahil sa kasikatan ng kaso, dahil sa karaniwang paniniwala na siya ay may sala, hindi na siya magkakaroon ng panibagong paglilitis. At syempre, pinaliwanag ko sa kanya, itong mga maestrado, ayon sa batas, may karapatan kang magkaroon ng bagong paglilitis, kahit ikaw pa ay isang serial killer o nang mumuleste ng bata o kung ano paman. Kahit ikaw pa ang pinakamasama sa lahat. Ipinag-uutos ng batas at konstitusyon ang bagong paglilitis. At muli, ipinagmamalaki ko ang ating kataas-taasang hukuman dahil nanaig ang batas ng nagkakaisa. Dumating ba siya sa puntong na-realize niya na oo, eto nga, kahit nabasa niya, hindi siya naniwala. Nawala ba ang gulat niya? Oo, nawala na. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin niyang intindihin kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon, alam mo na, sapat na ang sentensya niya para sa mga krimeng pinansyal para di na siya makalabas ng kulungan. At kung makalabas pa siya, matanda na siya. Hindi ito tungkol sa paglaya. Hindi ito tungkol sa paglaya niya sa kulungan. Iginiit niyang hindi niya pinatay sina Maggie at Paul. Gusto niyang mahuli ang gumawa nun. At naniniwala siyang hindi nila hahanapin ang mga iyon hanggat hindi siya napapawalang sala. Nakipag-usap ka ba kay Alec mula kahapon, mula Merkules? 2 beses namin siyang nakausap kahapon. Lumipad kami papuntang New York para dito. Mabilisang biyahe sa nakaraang 24 na oras. Lumipad kami ni Jim papuntang New York. Nakausap namin siya kahapon ng umaga ng sandali at pagkatapos kahapon ng hapon nang makarating kami sa New York. Nagpaplano kami, sana, na lumabas at bisitahin siya. Sa susunod na linggo. Alam mo, matapos ang pagkabigla, ano ang reaksyon niya na pwede mong ibahagi na hindi kumpidensyal? Well, ang reaksyon niya ay, ang galing nito. Sana, kung mapawalang sala ako, mahanap nilang pumatay kay Maggie at Paul dahil mukhang hindi pa nila ito sinubukan noon. Anong ginagawa niya araw-araw? Lagi lang ba siya sa kulungan? Nakikipag-usap sa mga preso? Segregated pa rin ba siya? May trabaho siya. Hindi, may trabaho siya. Nasa protective custody siya. Nasa isang institusyon siya na may PC unit, maayos ang kalagayan at may trabaho siya. Sumasagot siya ng mga tanong sa legal na issue ng ibang nakakulong. Dati siyang abogado. Ibig kong sabihin, gusto siya ng mga tao at nakaangkop na siya doon. 5 taon na siyang nakakulong. Nasa kulungan o bilangguan. Kaya ano ang susunod mong gagawin? Sabi ni Attorney General Alan Wilson, uulitin daw ang paglilitis. Gagawin namin ito agad, posibleng ngayong taon. Mukhang halos imposible yan. Totoo naman, imposible talaga. Yung Attorney General ay tatakbo bilang gobernador at eleksyon ay sa 3 linggo. Yun ay pahayag na pampolitika, hindi legal. Alam niya rin ito tulad natin. Na-interview rin si Creighton Waters. Hindi niya sinabing pwede nila itong litisin na yung taon. Alam niya ang realidad. Kailangan pang magtalaga ang punong maestrado ng hukom. Marami tayong kailangang ayusin ng mga issue tungkol sa lugar ng paglilitis. Kailangan natin magsumite ulit ng discovery at sagutin nila yon, pati karagdagang impormasyon. Magiging maingat kami. Para masiguradong sumunod sila dati. Hindi kami sigurado kung nakuha namin lahat nung una. Kaya kailangan natin at milyon-milyong pahina ng mga dokumento yon. Hindi. Ang magandang balita, dahil sa pag-unlad ng AI, mula nung unang paglilitis, naging mas madali ang pagre-repaso ng mga dokumento dahil pwede mong gamitin ng AI
para suriin kung ano ang laman nito. Alam mo, dati ang meron tayo ay... Alam mo, ano nga ba? F, control. Control F. Control F para maghanap ng isang salita. Ngayon, ibig ko sabihin, pwede kang maghanap ng mga parirala, ideya at buto. Ganon din ang ginagawa natin sa iba pang kaso. Kamangha-mangha ito at mas pinapadali para sa atin ang paggawa nito. Ngayon, kailangan nating i-load lahat ng dokumento. Na-load na ang luma sa database, pero anumang bagong makukuha natin. May ilang bagay kaming natutunan matapos ang paglilitis na nais naming suriin dahil maaari itong magturo sa ibang direksyon. Kaya hindi. At muli, yung proseso ng pagtalaga ng hukom, pagkakaroon ng pre-trial hearing o status conference, pag-usapan kung paano natin ito gagawin. Hindi mo magagawa yon pagsapit ng taglagas. Suriin pa natin ito. Ano ang mga bagong natutunan mo matapos ang paglilitis na dapat pang tingnan? Malalaman mo yan sa paglilitis. Sige na, bigyan mo naman kami ng kaunti. Ibig kong sabihin, pinag-uusapan ba natin ang ebidensya tungkol sa ikatlong partido na posibleng may sala? Kasi may narinig na akong ilang bagay tungkol sa iba pang posibleng suspect matapos ang paglilitis. Yun ba ang tinutukoy mo? Oo, bahagi nun. Oo, bahagi yun. May impormasyon kaming nakuha matapos ang paglilitis tungkol sa posibleng ikatlong partido. Pero hindi naman kami ahensiyang pang-investigasyon. Wala kaming kakayahang isilbi ang search warrant. Sa ngayon, kapag naitalaga ng hukom at humingi kami ng forthwith order, makakapag-apply kami sa kanya. May kapangyarihan kami maglabas ng supina para makuha ang mga record at patunayan ang mga narinig namin. At hindi magiging pampubliko ang mga yon, sa totoo lang. Tama. Ilan na bang posibleng ibang may sala o suspect ang narinig mo? Ay, isang tangka mo. Pero hindi natin pag-uusapan ng mga detalye. Ibig kong sabihin, anumang may kinalaman sa boat case na kinasasangkutan ni Paul. Talagang hindi ko na muling tatalakayin bahagi ng. Mayroon kaming alam na maaring makatulong sa muling paglilitis na hindi nila alam. Walang masama. Sigurado akong hindi mo sila tatawagan. Pero baka mapanood nila ito at malaman ang ginagawa natin. Alam mo, bintayan natin na hindi natin kailangang ibunyag yon at hindi rin natin yon ibubunyag. Malalaman nila kapag tumistigo ng taong yon. Kailan mo inaasahang magaganap ang paglilitis? Baka sa susunod na taon, bandang kalagitnaan ng taon, o baka sa huling bahagi ng taon. 2027. Oo, imposibleng mangyari yon na yung taon. Maghahain ka ba ng mosyon para ilipat ang lugar ng paglilitis? Oo. Marami namang ibang paraan. Kung nagmamadali silang ituloy ang paglilitis, dapat nilang payagan ang paglipat ng venue at makipagtulungan sa amin para makahanap ng lugar na pareho naming gusto at patas para sa lahat. Kung saan makakahanap tayo ng mga hurado? Alam mo, isa sa mga problema ay hindi tayo makakahanap ng mga hurado na hindi pa nakarinig tungkol sa kasong ito. Hindi tayo makakahanap ng mga hurado na hindi pa nakabasa tungkol dito. Pero ang hinahanap mo ay mga hurado na kayang isantabi ang kanilang nabasa, narinig, o mga opinyon na maaring meron sila at ibabase ang kanilang desisyon sa kung ano ang maririnig nila sa loob ng korte. Nung huli tumestigo si Alec Murdoch, iyon ang kanyang desisyon. Naalala ko ang mukha mo habang siya ay tumatestigo. Parang hindi ka masaya. Ano ang naramdaman mo sa kanyang pagtestigo? Mahirap basahin ng taong yan. Ikaw ba? Pero ang ibig kong sabihin, kung ang tanong ay magpapatotoo ba siya? Ang kanyang desisyon ay ginagawa sa araw mismo ng paglilitis. Dadaan muna kami sa paglilitis at darating sa puntong kailangang magdesisyon. Doon lang gagawin ang desisyon kung magpapatotoo o hindi. Walang paunang pag-iisip tungkol dito. Gusto mo ba siyang magpatotoo dati? Iyan ay sakop ng attorney-client privilege. Opinyon mo lang tungkol doon? Ang opinion ko ay based sa aming mga protektadong pag-uusap. At siguradong hindi ko sasabihin kung ano ang sinabi niya sa akin o kung ano ang sinabi ko sa kanya. Siyempre. Paano yung kennel video? Alam ko nga tanong ko na ito dati. Sabi niya, hindi siya napunta doon. At meron kang Snapchat video niya, alam mo yon, na kinakausap si Baba. Sinubukan niyang ipaliwanag ang dalawang bagay. Pero hindi niya ito naipaliwanag ng maayos. Una, walang duda. Kung titingnan mo ang investigasyon,
na nung dumating ang pulis, nakatayo siya doon na may hawak na shotgun. Naitala ng operator ng 911 na sinabi niya, may pumatay sa asawa at anak ko. Wala akong armas. Aayat ako sa bahay para kumuha ng sandata at babalik. Pagdating nila, nakatayo ang asawa doon na may hawak na shotgun at wala pang 100 yardang layo ay naroon ang patay niyang asawa at anak. Ibig kong sabihin, 79 na beses sa sandaan, kapag patay ang misis, ang asawa ang may gawa, lalo na kung may shotgun pa siya. Sige, ibig kong sabihin, hindi pa nila alam noon kung iyon nga ba ang ginamit na sandata sa pagpatay o hindi. Kaya napagdesisyonan nilang siya ang may sala nung gabing yon. At paano natin nalaman yon? Sinuri ba nila ang feed room kung saan naroon ang katawan ni Paul para sa DNA o fingerprint? Sinubukan ba nilang kumuha ng DNA o fingerprint? Naghahanap ba sila ng mga hibla o buhok? Hindi. May bakas ng paa sa tabi ng ulo ni Paul. Nalaman na ito ay paa ng Deputy Sheriff ng Colleton County. Niyurakan nila ang pinangyarihan ng krimen at wala silang ginawang anumang pagsusuring forensiko. Mayroong. May mga bakas ng sasakyan na papalayo mula sa mga bangkay sa damuhan at palabas sa likurang daan. Sige, hindi pa punta sa bahay. Itinuro yon. Makikita mo sa ilang litrato at may mga saksi na nagpapatunay na nandoon ang bakas ng sasakyan. At ang bumbero, ang hepe ng bumbero na dumating ay nagsabi, nagpatotoo, sinabi niya sa punong imbestigador, mas mabuting ingatan nyo ang mga bakas na yon. Baka sasakyan yun ng pumatay. Pinadaan ng hari ang sasakyan niya sa ibabaw ng mga iyon. Sinira niya. Sinira nila ang ebidensya. Kinuha nila kaya walang forensic evidence dahil nung gabing yon, nagpasya silang hindi na kailangan gawin. Siya ang pumatay. Ano pang paliwanag? Hindi lang ito tulad ng sa TV. Ibig kong sabihin, may isang lalaki na nagtestigo. Batayang tuntunin sa lugar ng krimen, hindi mo pinapapasok ang kahit sino. Hindi mo inahayaan na may maglakad sa dugo. Sa feed room kung saan pinatay si Paul. Kaya malino na napagdesisyonan nilang siya yon nung gabing yon. Nagpatoto siya na nung tinanong siya kung nandun ba siya. Inisip niya. May tableta rin siya sa bulsa na hindi na niya kailangan aminin dahil magpapalakas lang ito sa kaso laban sa kanya. Oo, nandoon ako. At ito pa ang isa pang punto, sabi ng estado. Na nandoon siya ilang minuto bago sila pinatay. Paano tinutukoy ng estado ang oras ng pagkamatay? Siguradong hindi sa pamamagitan ng coroner na nagpatotoo na hinawakan niya ang kanilang mga ulo. Naalala mo ba yon? Tama. Sige. Ibig kong sabihin, walang siyentipikong paraan. Walang thermometer. Wala. Thermometer sa ate. Ooh. Hindi ulit kulang sa siyentipikong paraan sa kaso. Walang forensic na pagtukoy kung kailan namatay. Sabi nila kung kailan tumigil sa paggana ang mga telepono ni na Paul at Maggie. Tama. Sige, paano nila nalaman na tumigil na sa paggana ang mga telepono? Sabi nila, wala ng mga text. Tama. Maraming saksi ang nagpatunay na doon sa may kulungan ng aso. Paputol-putol ang signal ng cellphone. Hindi ibig sabihin na dahil wala silang na-text na kahit sino ay hindi niya sinubukang mag-text sa kahit sino. Ibig kong sabihin, tumigil na sila sa paggamit ng cellphone. Ngayon, sa teleponyo ni Maggie, merong sinubukan niyang kumuha ng video ng isang bagay at yon ang huling bagay na nandoon. Ngayon, maaring narinig niya ang mga putok, lumiko sa kanto, nakita. Nakita si Paul na patay matapos barilin habang sinusubok ang ibideyo ang mga tao roon. Gagawin ba niya yon kung si Alec ang nandoon? Hindi ko inakalang gagawin niya, tapos binaril siya. Ibig kong sabihin, yun nga, lahat kami naniniwala na si Paul ang unang binaril, kahit ang estado naniniwala doon. Kaya ulit, mas maraming butas ang kaso nila kaysa sa isang piraso ng Swiss cheese. Kung hindi dahil sa mga krimeng pinansyal na nagpakumbinsi sa hurado na manluloko siya bago marinig ang ebidensya, iba sanang naging pananaw nila sa tingin namin. At magkakaroon sila ng pagkakataong yon sa muling paglilitis. Sa tingin mo ba, lilitaw si Cousin Eddie sa kasong ito? Pwede mo naman siyang ipatawag noon, pati estado. Pero walang tumawag sa kanya.
Naghihintay lahat na siya itawagin. Ganito kasi yan. Parang sinanay siyang sumunod lang sa utos. 5 taon na siya naka-ankle monitor sa labas. Inamin niyang nagbenta siya ng pinakamaraming oxy sa kasaysayan ng estado. Nahaharap siya sa mga sentensyang may obligadong minimum na 25 taon, nag-encash ng milyong-milyong dolyar na tseke mula kay Alec at nagkaanak. Sinabi niya na siya lang nag-encash ng ilan at ibinigay kay Alec ang pera. Malinaw na konektado siya sa ilang lokal na grupong tulak ng droga. Binanggit namin sa isang mosyon na nag-polygraph test siya. Tungkol sa pagpatay kina Maggie at Paul at bumagsak siya. May relasyon doon. Kabilang sa mga susubukan naming patunayan ay ang koneksyon niya sa mga drug gang na ito. Bakit papatayan ni Cousin Eddie sina Maggie at Paul? Alam mo, hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi. Ibig kong sabihin, talaga. Hindi mo masabi o ayaw mong sabihin? Sa totoo lang, parang mapipinsala ko. Ang kaso natin kung sabihin ko ngayon. Dapat malaman din ito ni Creighton Waters kasabay ng iba. At umaasa akong ilalagay nila si Cousin Eddie sa witness stand dahil maaari mapatunayan ng cross-examination sa kanya ang pagiging inosente ni Alex. Oh, ilagay mo siya sa witness stand. Ang problema kasi, kung ilalagay mo siya sa witness stand, sa ngayon, hindi pa kami binibigyan ng kahit anong plea deal. Ibig kong sabihin, hindi ko pwedeng sabihin na siya ay hostile witness at i-cross-examine siya. Saksi ko siya at papayagan silang i-cross-examine siya at magtanong ng leading question sa kanya. Ibig kong sabihin, ito ang mga patakaran dito at may mga tactical na dahilan kung bakit mo ginagawa o hindi ginagawa ang mga bagay. Makikita natin. Bakit hindi pa rin siya nakakulong kahit 5 taon na matapos ang kabilang kaso? Oo, nakabinbin pa rin ang mga kaso niya at di pa nare-resolba. Tinanong ko rin si Dick Harpatlian tungkol sa pangunahing investigador sa pagpatay kina Paul at Maggie. Nagretiro si SLED agent David Owen matapos mahatulan si Alec. Ngunit sa tag-init ng 2025, ibinasura ng hukom ang kasong pagpatay na iniimbestigahan niya. Si Michael Colucci ay kinasuhan sa pagpatay sa asawang si Sarah Lynn Moore Colucci noong 2015. Iniulat ng TheState.com na natuklasan ng hukom na hindi ibinigay ni Owen ang impormasyong posibleng sinakta ni Sarah ang sarili niya. Si David Owen ang pangunahing SLED agent at investigador sa kasong ito. May ilang issue tungkol sa kanya matapos ang paglilitis. May isa pang kaso kung saan inakusahan siya ng pagtatago ng ilang ebidensya. Nakikita mo ba na magiging issue na yun? Balak mo bang ilabas yun? Oo, sigurado. Tandaan, inamin niya nagsinungaling siya sa grand jury para makuha ang sakdal sa kasong ito. Nagsinungaling siya sa ilalim ng panunumpa sa grand jury. Kaya handa siyang magsinungaling. Ang tanong, at ngayon sa bagong pangyayaring ito, pagtatago ng ebidensya, muli, walang forensic sa kasong ito. Wala silang anumang forensic na ebidensya. O kahit papaano, tingnan mo, sa lahat ng kagamitan na ginawa nila, nagtayo pa sila ng 60 milyong dolyar na laboratorio para lang sa pawis. Bakit hindi sila naghanap ng buhok, naghanap ng hibla, naghanap ng kahit ano? Kahit ano, ibig kong sabihin, walang sinuman ng lumibot at nagsuri. Oh, may buhok doon. Kunin natin, suriin natin. Baka kay Paul, baka sa iba. Kung hindi kilala, itapat natin sa DNA database. Ibig kong sabihin, hindi mo maiisip na sa ganitong kalaking kaso ay hindi nila ginawa ang mga pangunahing forensic na gawain na ginagawa sa kahit anong investigasyon. Hindi nila ginawa dahil siyang may gawa at napagbisisyunan na nila yon nung gabi. Paano binabayaran ni Alec Murdaugh ang lahat ng ito? Alam ko, natanong ka na tungkol dito dati, pero sinasabi nilang wala siyang pera. Nang kinuha niya kami, may pera siya at binayaran kami ng malaki. Ako at si Jim. Tinanggap namin ang kaso. Alam ko mahirap paniwalaan, pero hindi akalaing gagawin ito ng abogado. Siguro dahil na rin sa propesyon ko, kapag kinukuha kami para sa kasong kriminal, may takdang bayad kami. Hindi pa tapos ang kaso hanggat di ito natatapos. Ibig sabihin, wala ka ng dagdag na pera? Kinuha mo lang agad ang malaking bayad, tapos na.
Biniyayaan ako na kumita ng maraming pera sa pagiging abogado. Magandang bahay, di ba? Tama, ang ganda talaga. Ganon din si Jim. Naranasan ko na rin dati ang isang kaso. Ibinalik para sa muling paglilitis. Hindi mo siya sisingilin ng dagdag. Gawin mo lang, hindi pa tapos. Kinuha ka niya para sa kaso. At tapusin ito. At muli, based sa ebidensya, based sa pagiging kasama ko kina Alec, Paul at Maggie ng 1 taon bago ang mga pagpatay, halos kada 2 linggo ay nasa opisina ko sila para ayusin ang kaso ng bangka ni Paul. Ang nakita ko sa pagitan nilang tatlo, lalo na kina Paul at Alec, ay kumbinsido akong hindi magagawa ni Alec yon. Tandaan mo, kung sino man ang pumatay kay Paul, ay itinutok ang shotgun sa ulo niya at pinasabog ang utak niya. Isa yung execution. Si Maggie nakahandusay sa lupa, binaril ng ilang beses. May bumaril sa likod ng ulo niya. 2 execution yun. Ngayon, kung nagalit sila o may mga lalaking pumapatay sa asawa at anak, hindi palagi. Pero kapag sumabog ang galit o may iba pang dahilan. Pero alam mo, ang teorya nila ay may nabubuong crisis dahil tinanong siya tungkol sa 700 at $50,000 na bayad na hindi raw na ideposito sa account ng kumpanya. 2 beses na siyang nahuli noon pero ibinalik niya ang pera. Clerical error lang daw. Walang indikasyon na magbabago ito ngayon. Walang nabubuong krisis. Walang agarang banta sa kanya. At siguradong hindi rin nung 2:00 ng hapon na yon. Kung si Alec ay nasa mga kulungan ng aso bago pinatay sina Paul at Maggie, sa tingin mo ba may alam siya kung sino ang gumawa nito? Una sa lahat, bukod dito, tumigil lang sila sa paggamit ng kanilang mga cellphone. Walang ebidensya na nandoon siya bago sila pinatay. Baka papunta na siya sa bahay ng mama niya. Kasi pagkatapos doon, umakyat siya gamit ang golf cart tapos sumakay sa kotse niya. Pumasok siya sa loob ng ilang minuto, tapos sumakay sa kotse niya at nagmaneho papunta sa bahay ng mama niya. Pagdating niya sa bahay ng mama niya, walang dugo, walang bakas ng lamang utak. Walang kahit ano sa sapatos niya. Walang dugo sa golf cart. Walang dugo sa kotse. At sinabi nila na sinuri ng mga investigador, sinuri ang bawat shower, bawat drain, bawat peraso ng damit na nakita nila na tagpuan. Walang kahit isang patak ng dugo o anumang labi ng tao kahit saan sa bahay na yon nung gabing yon. Walang mga baril. Ibig kong sabihin, alam mo, kung ito ay biglaan, paparating ang bagyo, talagang napakaayos na biglaan para mawala ang kahit anong ebidensya. Walang ebidensyang nagtuturo sa kanya. Kaya siguradong sigurado na mapupunta ito sa paglilitis. Oo, sigurado. Walang ibang kahihinatnan kundi ang hatol. Pwede naman nilang ibasura ito. Yun lang ba ang isa pang paraan? Hatol o pagbasura ninyo sa kaso? Kung titingnan mo ulit ang ebidensyang ito, sasabihin nila, lalo na pagkatapos ng desisyong ito, hindi natin siya mapapatunayang nagkasala. Alam mo, baka magkaroon sila ng tamang pag-iisip na sabihing hindi natin kayang, nang may malinis na konsensya, magharap ng kaso sa hurado na magpapatunay ng lampas sa makatwirang pagdududa na siya ang gumawa ng krimeng ito. Hindi ko nakikita yon. 12 taon akong piskal at nagsulat ako ng libro tungkol sa isa sa mga kilalang kaso ko. Mahirap kumuha ng hurado noon at nahatulan nga siya, ngunit may ebidensyang di na isama. Ayon sa Korte Suprema ng US, nagkaroon siya ng patas na paglilitis. Kaya nagawa ko na ito dati. Naranasan ko na ang mapunta sa sitwasyon nila. Maraming kaso. Nabasa mo yung mga kasong nakakuha ko ng hatol na guilty? Hindi mo nababasa ang mga kasong hindi ko itinuloy o ibinasura dahil hindi ko ito itinuturing na makatarungan. Bilang tagahusig na tungkulin ang magbigay ng katarungan. Dapat bang usigin si Becky Hill? Oo. Sige. Para sa panghihimasok sa hurado. Oo, tingnan mo. Malinaw mula sa record na inilatala ng Korte Suprema kahapon, sinubukan niya. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, ang sinasabi nila, para saan? Toll rule at lahat ng natuklasan niya, hukom, maestrado, punong maestrado, dating punong maestrado, Jean Toll. Naglatag siya ng mahalagang natuklasang batay sa mga katotohanan tungkol sa ginawa niya. Sinabi niya, alam mo, ito ang ginawa niya. Kung sinabi niya ang mga bagay na yon,
o dahil sinabi niya ang mga bagay na yon, lumilipat sa atin ang responsibilidad na patunayan na naapektuhan nito ang hatol, na may hurado na naapektuhan. Hindi yon ang sinabi ng Korte Suprema ng US sa kaso ng Remer at sa lahat ng mga kasong sumunod pagkatapos nun. Sinasabi doon na pag napatunayan namin yon, prosekusyon na ang may responsibilidad na patunayan ng lampas sa makatwirang duda na wala iyong naging epekto. Hindi na pinagtatalunan ang mga katotohanan ito ngayon. Sa pinakamamaba, ito ay isang tangka na impluwensyahan ng hurado na isang krimen. Pwede bang magrekomenda ang Korte Suprema ng pagsasampa ng mga kasong kriminal? Sa tingin mo ba may puwang para dito dahil sa opinyon na inilabas o ipinalabas nila? Dapat ba siyang kasuhan? Ibig kong sabihin, nagkaroon tayo ng piskal na pumasok sa korte at nagsabing walang ebidensya ng pakikialam sa hurado. Hindi, ang sabi niya, wala akong sapat na ebidensya para mapaniwala ang hurado ng lampas sa makatwirang duda na siya'y may pakikialam sa hurado. Sa palagay ko nun, maling akala niya sa opinyon ng tol na kailangan mo magpakita na may isang taong naimpluwensyahan nito. Tignan mo, kung pumasok ka sa isang tindahan o si Becky Hill ay pumasok sa isang tindahan na may dalang baril at lumapit sa counter, sinabi, ibigay mo sa akin ang pera mo, at sinabi ng kahera na hindi, at lumabas siya. Nagnakaw ba siya gamit ang baril? Hindi. Nagtangka ba siyang magnakaw gamit ang baril? Oo. Ibig kong sabihin, batayang konsepto ito sa batas kriminal. Kaya ang ibig kong sabihin at si Rick Hubbard, yung lalaki na tumingin at nag-asikaso ng prosekusyon kay Becky tungkol sa pagsusulat ng tseke para sa sarili niya at pagsisinungaling sa harap ni Tol, alam niya yon. Sa totoo, hindi naman talaga niya responsibilidad yon. Yung lalaking yumakap at tinawag siyang Becky Boo. Becky Boo! Alam mo, siya ay lalaki, Alan Wilson. Si Alan Wilson ang ating Attorney General na tumatakbo bilang gobernador at ayaw na ayaw nung madikit sa isong ito ngayon. Kailangan niyang gumawa ng ilang mahihirap na tawag dito. Kailangan may maiparating na mensahe. Siya ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng korte sa paglilitis na ito. Ang hurado'y umaasa sa kanya para sa gabay. Siya, gaya ng sinabi ng isa sa mga maestrado noong kanilang argumento, siya ang kanilang sherpa. At kaya siya ay may hindi patas na bentahe, hindi ito tulad ng kapag may nakakakita sa iyo sa grocery at sinasabi, alam mo, sa isang hurado, uy, guilty ang taong yan. Ito ang taong inaasahan nila para sa kanilang kapakanan habang hurado sila. Hindi ka panipaniwala. May balita ka ba kay Buster? Kausap mo pa ba siya? Oo, nakikipag-ugnayan kami. Mas madalas kausapin ni Jim Griffin si Buster kaysa sa ginagawa ko. At syempre, nag-uusap at nagkikita rin sila ni Alec. Ibig kong sabihin, nagkakaroon sila ng mga pagbisita. Nag-uusap at nagkikita sina Alec at Buster? Oo. Talaga? Nagtatanong lang ako kasi para may mga ulat na lumalabas na hindi naman talaga nangyayari. Kaya ikwento mo nga sa akin ito. Sa tingin ko, hindi. Sa palagay ko, masasabi ko lang na sila ay talagang magiliw at maganda ang kanilang samahan. Alam mo, si Buster ay nagkaroon ng anak, di ba? Alam mo ba yon? Sa tingin ko, hindi ko alam yon. Nagpakasal? Alam ko na, kasal siya. Nagkaanak si Marie. Kanino mo ipinangalan ang bata? Kay Alec. Masasabi kong maganda ang relasyon nila. Oo, kaya sinusuportahan niya ang ama niya. Tiyak na tiyak. At naniniwala siya sa pagiging inosente ng kanyang ama. Tiyak na tiyak. Kahit sino, at ito, alam mo, narinig ko si Creighton Waters kaninang umaga na nagsabi. Alam mo, ang mga biktima, sir, ay nararapat lang na makamit ang hustisya. Hindi naniniwala ang mamamagulang ni Maggie na siya ang pumatay kay Maggie. Oo, tama. Hindi naniniwala ang magulang ni Maggie na si Alec ang pumatay. Yun ang pagkakaintindi ko. Hindi ko pa siya nakakausap. Nakilala na ba ni Alec ang apo niya, ang kanyang apong lalaki? Hindi ko alam kung pwede niyang dalhin ang bata sa kulungan. Sa tingin ko, hindi pa. Meron ka pa bang gusto pang sabihin? Sa tingin ko lang, alam mo, tingnan mo, matagal ko na itong ginagawa. May mga sandali na. Sinasabi mo sa sarili mo, ito ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. At ito ay isa sa mga sandali ngayon. At muli, sa paligid natin, saan mga sulok ng bansa, nakikita natin na binabaliwala ang panuntunan ng batas ng mga hukom ng mga miyembro ng ehekutibong sangay, tulad ng mga piskal.
Ito ay muling pagpapatibay sa pinaniniwalaan ko na sa loob ng 50 taon. At ang ibig kong sabihin, sobrang saya ako tungkol dito. Kahit na mangangailangan ito ng maraming oras at pera mula sa akin, kay Jim at sa aming team, napakaganda nito. So, halos pro bono mo na lang ginagawa ito mula sa natanggap mong bayad? O sa ngayon, posibleng may isang mayamang tagapagtaguyod na gustong mag-ambag pa para sa iba pang mayaman. $600,000 pa ilang gastos nung una. Sa panig ng depensa. Oo. Para lang sa tinutuluyan ninyo at sa mga eksperto? Mga eksperto talaga. At kung saan kami tumuloy ay hindi naman ganoon kamahal. Mas mura pa nga kaysa kung nagrenta kami ng mga kwarto sa hotel. Siyempre, wala namang mga kwarto sa hotel. Kinuha niya na lahat. Ano ba meron doon? 4 na motel at 3 kainan, wala namang hotel. The Cracker Barrel. Madalas ka bang kumain sa Cracker Barrel? Hindi ko na maalala. Oo, kinalimutan mo na kasi nakakatakot yun. Alam ko. Sinubukan ko namang tangkilikin ang mga lokal na negosyo. Sige, may paparating bang press conference? Lunes, 1:00 ng hapon. Ano ang malalaman natin? Malalaman mo yan pagdating mo ron. Sige. Pag-uusapan natin at sasabutin ng anumang tanong ng iba tungkol sa paglilitis. May ilang anunsyo rin kaming interesante para sa inyo. Pareho pa rin ba ang defense team? Oo. Lahat sila? Pareho, binubuo naming muli ang grupo. Nagkakasama ulit ang grupo. Salamat, Dick Harputlian, sa oras mo pagkatapos na mahabang araw. May gusto ka pa bang idagdag? Gusto ko lang sabihin na isa sa mga napansin namin mula nung pagdinig sa Korte Suprema ay nagbago ang pananaw ng ilang tao tungkol sa kasong ito. Mapapagkas man sila o Mga reporter mula sa mga pahayagan o istasyon ng TV o kung ano paman. Nagsisisimula na nilang maintindihan. Sa tingin ko, naiintindihan mo na. Hindi ito kasong malinaw na agad ang resulta. at yun ang punto. Kapag naimpluwensyahan mo ang hurado, hindi mo pwedeng gamitin ang hatol leyon at sabihing may iba pa itong ibig sabihin maliban sa kaya mong impluwensyahan ng hurado. Kaya, At enjoy ko itong gawin. Halata ba? Oo, nakikita ko. Salamat, Dick. Pinahahalagahan ko ito. Dick Harputlian. maraming salamat sa pagpunta. Oh, salamat. At para sa kaalaman ng lahat, si Cousin Eddie Smith ay palaging iginiit na wala siyang kinalaman sa pagpatay kina Maggie at Paul. Tandaan, pwede kang magbasa at manood pa ng tungkol sa kaso ng Murdoch sa Law and Crime Plus, ang bago naming app. Iyan ang pagtatapos ng episode ng Crime Fix mula Columbia, South Carolina. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.